JR, nakalagay na ba ang mga gamit natin sa kotse? Yes pa, kanina pa po. Naghihintay na lang tayo sa pagdating nila Rafa at Emilia. Tawagan mo na at sabihin mo magmadali na sila. Tsak kanina pa naghihintay ang mama mo. Mamaya, wag mong kakalimutan na bibili pa tayo ng bulaklak. Alam mo naman na paborito ng mama mo yon. At tsak kikiligin yun sa tuwa. Ako pong bahala doon pa. Nakapag-advance order na ako kahapon pa. Dadaanan na lang natin ngayon. Eto na nga pala yung paboritong balabal ninyo. Oo nga pala. Mabutit pinaalala mo. Tsak magtatampo ang mama mo kapag nakita niyang hindi ko ito dala. Lalo ngayon at malamig doon. Siya kasi mismong naggaganchilyo nito. Tiyak matutuwa si mama kapag Nang mga oras na yon ay naroon sila sa bagong parte ng tabing dagat. Ang lugar kung saan walang ibang taong nakakaalam dahil bukod sa malayo, bahagyang masukal ang daan papunta doon. Sa kanilang tagpuan ay sarili nila ang mundo. Gumawa pa si Eugene ng maliit na kubo para sa kanilang dalawa kung saan kita nila ang dagat at napapaligiran sila ng mga puno. Gulat na lumingon si Eugene kay Olivia at agad na lumiwanag ang mukha niya sa saya nang marinig yun. Sa sobrang tuwa ay mariin niyang hinalikan ang nobya. Sa sobrang tuwa ni Eugene ay hinalikan niya ulit sa labi ang kasintahan. Pagkatapos ay tinulak niya ito ng marahan pabalik sa papag. Muli ay binigay ni Olivia ang sarili sa kanyang nobyo. Pasado 5:00 ng hapon nang makauwi si Olivia sa bahay nila. Pagdating doon ay mabilis siyang naglinis, saka nagsimulang maghanda ng hapunan. Eksaktong 7:00 nang dumating ang nanay niya na si Anita, ang kapitana ng kanilang baryo. Anong ginawa mo habang wala ako? Baka tumakas ka na naman at nakipagkita ka sa lalaking yon, ha? Hindi po, Nay. Nandito na ako sa bahay. Bakit hindi mo pa rin natapos yung pinalalabhan ko sa'yo? Nalibang po kasi ako sa ginaganchilyo ko, Nay. Pasensya na po. Gigising na lang ako bukas ng maaga. Lalaban ko bago ako pumasok sa trabaho. Hindi na. Palalabhan ko na lang yan kay Pasing. Matulog ka na matapos mong hugasan itong mga pinagkainan natin. Opo. Matapos kumain ng hapunan at habang naguhugas ng pinggan, nagtaka si Olivia nang lumabas ulit ang kanyang ina. Sinundan niya ito at nakitang lumabas ng bakuran. Nagtaka siya nang makita na may kinausap itong isang lalaki. Pagkatapos ay umalis ang dalawa. Hindi naman daw naghinala si Olivia sa mga sandaling yon at bumalik sa loob at tinapos ang ginagawa. Makalipas ang mga 10 minuto, biglang dumating ang humahangos niyang matalik na kaibigan na si Cherry. Malayo pa lang ay narinig niya itong sumisigaw. Takot na takot at nag-aalala. Olivia! Olivia! Ate Cherry, bakit para kayo nahabol? Anong nangyari? Si Eugene. Ha? Naroon sa dalampasigan at binubugbog ng tanod ng nanay mo. Ano? Nagmamadaling tumakbo si Olivia kasama si Cherry. Pagdating sa dalampasigan, malayo pa lang ay nakita na niya ang kanyang ina na nakatayo. Nanunood at nakapamewang. Habang may 4 na lalaking bumubugbog kay Eugene. Tadyak, suntok, paalo ng yantok na kahoy ang tinatanggap nito. Kasabay ni Olivia na dumating ay ang tatay ng binata na si Mang Noel. Lakasan niyo pang suntok at palo dyan ang magtanda! Lumpuhin niyo! Nay! Tama na! Nay! Olivia! Anong ginagawa mo dito? Tama na! Lumayo ka sa lalaking yan! Sinabihan na kita na wag kang makikipagkita sa hampas lupang manging isda na yan! Pero sinuway mo ako! Ano akala mo? Hindi ko malalaman na nakipagkita ka sa kanya kanina at may namagitan na sa inyo? Tumakbo si Olivia at tinulak ang mga tanod na bumubugbog kay Eugene. Wala na itong malay habang duguan na ang namamaganit ang muka. Pinagaw niya ang isang yantok na kawayan at hinampas yon sa mga tanod, saka dinuro sila gamit yun.
Kasama na doon ang kanyang ina. Lumayo kayo! Layo! Eugene! Eugene, gumising ka! Eugene! Anong ginawa mo, Nay? Olivia! Lumayo ka sa lalaking yan! Kunin niyo si Olivia! Sige! Subukan mo palapitin ang mga tanod mo! Iahampas ko sa kanila to! Hindi ka nababagay sa kanya! At anong ibubuhay niyan sa'yo? Hindi kita pinilaki ng maayos para lang mapunta ka sa ganyang uri ng tao! Masyado kayo mapagmataas, Nay! Sumusobro na kayo! Dahil lang kayong kapitan dito, akala niyo sa'yo na ang bayan na to! Ako ang batas dito at ipakukulong ko ang lalaking yan! Magsasampa ako ng kasong rape! Tingnan ko lang kung makalaya pa yan! Wag, Kapitana! Nakikiusap ako! Ilalayo ko na ang anak ko! Pero Mang Noel, Ipinapangako ko, nalalayo kami ng anak ko. Huwag niyo lang siyang ipakulong! sasama po ako sa inyo! Hindi! Lumayo ka sa anak ko! Umalis ka dyan! Naitulak ni Mang Noel si Olivia palayo kay Eugene at niyakap ang anak ng mahigpit. Sa tulong ng ilang kapitbahay at kaibigan na may mabuting kalooban ay kinuha nila ito. Wala mang kasalanan ay napatungo na lang si Olivia dahil sa hiya, dahil sa ginawa ng kanyang sariling ina. Doon sa kanilang baryo kilala si Anita o mas kilalang Kapitana dahil sa kanyang masamang ugali. Salbahe, mata pobre. May kaya sa buhay kaya ganun na lang ang pagmamaliit niya sa mga taong mas mababa ang antas ng buhay kaysa sa kanila. Tanggap kita para sa kanya. Dahil nakita ko kung gaano ka kamahal ng anak ko. Pero sobra-sobra na ginagawang pang-aalipusta ng nanay mo sa amin. Ngayon, ay halos patayin niya si Eugene. Hindi ko hahayaan na mamatay ang anak ko nang dahil lang sa'yo. Eugene! Eugene! Kung ganon, sige! Umalis kayo dito sa bayan na to! Kapalit nito ay hindi ako magsasampa ng kaso laban sa kanya! Ay, wag! Wag, Nay! Pare, tulungan mo ako dali. Dalhin na natin siya sa ospital. Mang Noel, sasama mo! Layuan mo ang anak ko! Lumayo kayong mag-ina sa amin. Kung talagang mahal mo siya at may natitira pang awa sa'yo para sa kanya, layuan mo siya. At ayoko nang makipagkita pa sa kanya. Mula sa araw na ito, ay ituring mo na siyang patay. At ikaw, Kapitana, ang langit ng bahalang humatol sa'yo. Balang araw ay bababa ka din sa pedestal mo. At kapag nakasumsum ka na sa lupa, asahan mo naroon ako para panaurin ka kung paano ka gumapang at magmakaawa. Nananakot ka pa! Hala! Layas! Ayoko nang makita ang pagmumukha niyong mag-ama dito sa bayan ko! Olivia! Umuwi na! Wag mo ako hawakan! Kapag tuluyan na wala sa akin si Eugene, kalimutan mo na rin na may anak ka! Dahil kinahihiya ako na maging anak na isang ganit at batang pobreng tulad mo! Abat! Bastos ka! Kung inaakala niyo masakit ang sampalayon, nagkakamali ka, Nay. Dahil wala nang masasakit pa sa ginawa niyo ngayon. Pinatunayan niyo lang sa akin kung gano'ng kasama ang ugali niyo. At hindi ko makakalimutan to. Hindi kita mapapatawad! Lumipas ang 8 taon. Ang akala ni Eugene ay hindi na siya makakatuntong sa lugar na yon. Ang probinsya kung saan siya pinanganak at ang probinsyang naging saksi sa pinakamalaking kabiguan niya sa buhay. Pagdaan ng SUV na minamaneho sa arko papasok ng barangay, ay agad lumingon sa paligid ang tingin ni Mang Noel. Gayon din si Eugene. Wala na sana silang interes na bumalik pa sa lugar na yon. Hanggang sa isang balita ang narinig nila mula sa pinsan na si Cherry na kumuha sa kanyang atensyon. Ang lupang kinatatayuan ng bahay ni Kapitana Anita ay binibenta na nito.
Binili ni Eugene ang lupang yon at gumamit siya ng dummy para hindi malaman ng matapobreng matanda. Di mo na dapat binili yung lupang yun. Kung nalaman ko yan noong una pa lamang, ay di sana'y napigilan kita. Kaya nga hindi ko sinabi eh. Gusto ko lang makita ko anong magiging reaksyon ni Kapitana kapag naalaman niya na ako ang totoong nakabili ng lupa. Tsaka, binili na rin naman po natin yung lupa dun sa dulo ng tabing dagat eh. May bahay lang nakatayo. Babalik at babalik din talaga tayo dito. Huwag mong sabihin na maasa ka pa kay Olivia. Huwag na ho natin siya pag-usapan, Tay. Sa bawat tao na nadadaanan nila ay hindi maaring hindi lilingon sa magarang kotse na dumadaan na yun. Habang binabagtas ang daan papasok, ay napansin agad ni Eugene ang mga babaeng nagluluto sa kanilang mga bakuran. Hanggang sa nakarating sila sa bagong tayong bahay na naroon sa isang parte ng lupa na nabili niya. Ang lugar na dating tagpuan nila ni Olivia. Pagpasok pa lang ng garahe ay ang nakangiting mukha na ng pinsan na si Cherry ang sumalubong sa kanya. Uncle Noel, Eugene, mabuti naman at narito na kayo. Kumusta ang biyahe? Ay ate, ayos naman. Nakakapagod pero nagsalitan kami ni tatay sa pagmamaneho. Anak, ang ganda naman itong bahay natin. Si Carding ang arkitekto nito kaya maganda at pulido. Pinagtulungan namin yung plano. Pumasok na kayo, sakto nakaluto na ng pananghalian. Oh, teka. Lapit na ba ang piyesta dito? Opo, sumaktang uwi nyo. Ngayong dating na Sabado ng piyesta. Oo nga pala, no? Limot na limot ko na. Umikot si Eugene sa buong bakuran. Bungalow na may 4 na kwarto at malawak na hardin ang kanilang bahay doon. Mala Santorini ang disenyo sa labas dahil sa puti at asul na kulay nito. Napapaligiran nito ng bakod na gawa sa rehas na bakal. Sa harap ay ang maliit na kalsada at ang kakahuyan na papasok sa gubat. Sa likod naman ay babatiin ka ng dalampasigan at malawak na karagatan. Katabi ng bahay ni Eugene ay pinagpapatayuan niya rin si Cherry ng kanilang bahay kung saan tumutuloy ito kasama ang kanyang pamilya. Napangiti si Eugene nang makita ang malusog at magagandang tanim sa hardin. Ate, may napansin ako kanina. Di ba dito sa bahay natin mula pa noon, nakasanayan na natin ang mga lalaki talagang nagluluto? May okasyon man o wala. Bakit kanina puro mga babae nang nakikita kong nagluluto sa labas ng bahay nila? Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Dito ko ipaliliwanag ang lahat. Bakit ate? May nangyari ba? Marami nang nagbago sa baryong to. Anong ibig mong sabihin? Ilang buwan lang ang nakalipas. Mula ng araw na umalis kayo dito at lumuwas ng Maynila. Doon nagsimulang mamatay ang mga kalalakihan dito. Ano? Bakit daw? Dahil sa aswang. Aswang? Nagbibiro ka ba? Sana nga biro lang ito pero yun ang totoo. Sa pagsikat ng unang kabilugan ng buwan ng taon, sa loob ng 2 o 3 araw, hindi bababa ng 7 ang mga lalaking natagpuan na patay. Ayon sa mga matatanda, isang aswang daw ang may sala. Ang tawag sa kanya ay sangiban. Isang klase ng aswang na minsan sa 1 taon lang kung kumain ng tao at puro lalaki ang kanyang biktima. Ang kwento nila, dahil daw nakakakuha ang gaya niya ng kakaibang lakas kapag kumakain ng laman ng loob ng lalaki. Yung pinakamagaling magluto dito ng mga kalalakihan, sila Kuya Dennis, Mang Pilo, Mang Art, at yung iba pa, wala na silang lahat. Patay na. Sumama sa paghahanap ng aswang, pero umuwing bangkay. Kaya ba mga kababaihan ang nagluluto ngayon? Ganun na nga. Dahil sila na lang ang natira. Kaya sa piyesta, tsak ganun ang mangyayari. Kayo lang ang nag-iisang albularyo dito sa baryo natin, Uncle. Nung umalis kayo at dumating ang aswang, maraming nagalit kay Kapitana nang malaman nilang ginawa niya sa inyo, lalo na kay Eugene.
Siyang sinisisi ng mga tao dahil nakapasok ang aswang. Mahal ko ang bayan na ito. Kaya kahit wala na ang asawa ko, ay nananatili kami rito ng anak ko, ni Eugene. At hindi ako bumalik ng Maynila. Noon ay alaga ako sa orasyon at dasal ng baryong ito. Matagal ko na naging alaman tungkol sa sangiban na umaalagid dito sa atin. Pero nasasalag ng dasal ang kanyang pagpasok. Isang kaibigan kong taga-China ang nagturo sa akin na gumawa ng talisman na pantaboy sa mga masasamang elemento. Lahat ng daan papasok ng baryong ito mula sa gubat ay nilagyan ko ng talisman kasama ang insenso. Kaya hindi makatawid ang aswang. Nang umalis ako at lumipas ang mga araw, nawala ng bisa ang harang na ginawa ko. Nakita niyo po bang aswang? Hindi siya basta nagpapakita pero pinaparamdam niya ang kanyang presensya. Kung ako ang masusunod, hindi ako aalis dito. Pero nung gabing pinabugbog niya ang anak ko at halos mamatay, kailangan kong piliin ang pamilya ko. Mula nung nakapasok na rito sa baryong aswang, nang sumunod na taon, hindi na nananalo sa eleksyon si Kapitana. Walang nakakakita sa inyo ng katauhan ng aswang sa umaga. Wala po eh. Takot ang mga taong lumabas ng gabi. Walang may lakas ng loob na alamin. Ano na ang nangyari kay Anita? Ayun, kinarma. Nawala ng tiwala sa kanyang mga tao dito. Lalo na matapos ang ginawa niya kay Eugene. Nalugi ang negosyo niya. Naghirap sila kaya kumapit siya kay Efren. Wala na kayo dito nung dumating yon. Mayaman din. Pati tuloy si Olivia nadami sa karma niya. Anong ibig mong sabihin? 3 taon nang nakalilipas nang masangkot sa aksidente ang sinasakyan ng jeep ni Olivia. Dahil nakaupo siya sa unahan, nang nabasag ang windshield, tumalsik ang bubog sa mga mata niya. Nakaligtas siya sa aksidente pero tuluyang nabulag. Tapos 2 taon nang nakalipas, patapos niyang mabulag para makaahon sa hirap. Nabalitaan na lang namin na sila na ni Efren. Pinilit siyang ipakasal ni Kapitana. Ngayon si Efren ang bagong kapitan ng baryo. Kaya ngayon, Reyna-rinahan na naman ang matandang yun. Ikinalulungkot itong nangyari sa kanila. Sige ate, magpapahinga na muna ako. Kinagabihan, pasado 12:00 ng hating gabi. Katatapos lang ni Eugene na pag-aralan ng plano ng gagawing pag-develop sa lupa ni Kapitana. Bukas ng umaga ay sisimulan na ng mga tauhan nila ang pag-iba ng bahay na nakatayo doon. Ilang araw pa lang ang nakakalipas nang umupa ng mga tao si Eugene para sa pilitang palayasin si Kapitana sa bahay nito. Mula sa kwarto ay pumunta siya sa kusina at nadatnan doon ang kanyang ama na nagsasabit ng mga bawang sa bintana. Oh, tay, ano pa yung ginagawa nyo? Ang akala ko tulog na kayo. Di ako makatulog at may nararamdaman akong kakaiba sa paligid. Paanong kakaiba? May nagpamadpad sa atin. Sigurado po kayo? Anak, uminto lang ako ng paggagamot. Pero hindi ibig sabihin ay wala ng abilidad ko bilang albularyo. Wala pa pagkabata ay dala ko na ito. Kung ganun, nasa na siya? Nasa paligid at hindi mapirmi sa isang lugar. Umiikot sa paligid itong bahay. Tama kayo. Hindi lang tayong dalawang narito. Kumuha ka ng asin, bilisan mo. Tapos lagyan mo ng dinikdik ng bawang. Mabilis na sumunod si Eugene. Nang matapos ang pinapagawa ng ama, ay nilagay niya yun sa isang garapon, saka nagmamadaling bumalik sa kwarto. Doon lang niya naalala na hinayaan niyang bahagyang nakabukas ang bintana para pumasok ang malamig na hangin mula sa tabing dagat. Lumapit siya sa bedside table at binuksan ang drawer, saka kinuha ang baril. Nang umangat ang tingin, nagulat si Eugene at biglang napaatras nang makitang may isang nilalang na nakasilip doon at nakatingin sa kanya. Nakangisi, nakakatakot ang mukha. Malaking lalaki, mahaba ang kulay puting buhok nito. Nalilisik ang kulay dilaw ng mga mata
Kulubot ang balat sa mukha, pero malaki ang katawan. Magandang umaga po. Paring Nito, kumusta? Ha? Long time no see. Si Eugene pala ito. Asensado na. Ano? Sila palang nakabili ng lupa nila, Kapitana. Ay, tingnan mo nga naman ang buhay. Oo nga. Magandang umaga po, Mang Ruben. Balita ko, ikaw ang foreman. Aba, Eugene. Totoo palang balita na ikaw ang nakabili nito. Opo, Ay, nako. Ay, mabuti naman kung ganoon. Buti na lang at ako ang kinuha ni Jerry ng foreman. Kahit paano ay kumikita na uli. okay lang ho ba sa inyo na kayo pa mismo ang gumigiba ng bahay ng kapatid nyo? Abay, oo, ayos lang. Matagal ko na rin hindi nakakausap yan. Tinakwil ko na rin kapatid yan matagal na. Dahil sa kasamaan ng ugali. Kung hindi lang dahil sa misis ko. Matagal na kaming lumayo dito. Ay, Paring Noel, kamusta? Oh, pare, long time no see. Ay, asinsado na kayo, ha? Naalala mo ba yung kwento ko noon? Tungkol sa mama at papa ko? Oo. Ay, hindi ba't sinabi mo na tinakwil ka nila noon dahil ayaw nila sa misis mo? Noong dumating kami sa Maynila, nahanap ako ng mga tauhan ng mama. At pinapunta ako sa bahay. Nagkapatawaran kami. At pinabalik ako. Nakilala niya sa unang pagkakataon ng apo niya. Kaya noon ay umayos na ang buhay namin ng magkama. Nang gumaling si Eugene at makalakad uli, pinagpatuloy niya ang pag-aaral hanggang sa nakagraduate ng pagiging engineer. Ngayon ay mataas na ang posisyon niya sa kumpanya ng papa. At balang araw, siya na ang tuluyang hahawak nito. Aba, tignan mo nga naman. Ang pagpapala ng Diyos ano. Masaya ako para sa inyo. Salamat, pare. Si Mang Ruben ay bunsong kapatid ni Aling Anita at kaibigan din ni Mang Noel. Maya-maya ay dumating si Cherry, dala ang merienda para sa mga tauhan. Sumunod naman na dumating ang dating kapitana na baka sa mukha ang matinding gulat nang makitang ginigiba na ang bahay niya. Pero agad siyang natigilan ng paglingon nito ay nakita si Eugene na hindi agad nito nakilala. Sandali lang! Sandali! Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Bakit niyo ginigiba? Pinapagiba ho ng may-ari. May itatayo kasing private villa dyan. Pero bahay ko yan! Binenta niyo na, diba? Ibig sabihin, hindi na sa inyo at may karapatan ng bagong may-ari na gawin ang gusto niya sa lupa niya. Teka nga, bakit ba ikaw ang humaharap sa akin? Nasaan ba yung may-ari nito? Butak ka ng butak, ate. Hayan, at nasa harapan mo na ang bumili ng lupa. Si Eugene at si Paring Noel. Ano? Nagbibiro ka ba? Paano mangyayari yun? Hindi maaari ito. Magandang umaga ho. Mang Ruben, sabihin niyo sa mga tao natin, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Yes, engineer. Paano? Paano nangyari? Ako na magpapaliwanag, Eugene. Hindi mo ba alam? Galing sa isang mayamang pamilya si Paring Noel. At nag-iisa siyang anak ng mag-asawang milyonaryo. Kaya sila napadpad dito noon. Dahil hindi tinanggap ng mga magulang niya ang kanyang asawa. Tinalikuran niya ang marangyang buhay sa Maynila. At dito nanirahan. At siguro nga, hindi mo alam. Dahil kung alam mo, magiging mabait ka sa pakikitungo sa kanila. Dahil yun naman ang ugali mo, hindi ba? Kung sinong mayaman, doon ka dumidikit. Lalo na at alam mong may pakinabang ka. Hindi totoo to.
Niloloko niyo ako. Ang akala ko yung si Attorney Venancio ang nakabili ng lupang to. Hindi naman sinabi ni Attorney na siyang may-ari, di ba? Ate Cherry, Mang Ruben, hayaan nyo na siya. Hindi nyo kailangan magpaliwanag. Tuloy po natin ang trabaho. Eugene? Natigilan si Eugene nang marinig ang boses ni Olivia. Nang lumingon siya, inaroon sa kanyang likuran ng babae. May hawak na tungkod habang nakahawak sa balikat ng isang batang lalaki. 8 taon na ang nakalipas, pero hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin kumukupas ang kanyang kagandahan. Gumisilang si Eugene na parang nangaasar na lumingon kay Kapitana bago lapitan si Olivia. Kinuha niya ang kamay nito at hinawakan. Kumusta, Olivia? Ikaw ba talaga yan? Oo, buhay na buhay ako. Kumusta ka na? Balita ko kay Ate Cherry asensado ka na. Ayos lang. Ikaw, kumusta ka na? Eto, nakita mo naman, bulag na. Eto palang anak ko. JR anak, bumati ka. Magandang umaga po. Ako po si JR. Ikaw, anong pangalan mo? Hi, ako naman si Eugene. Mama, pareho po ka. Shh! Ang ingay mo. Pasensya ka na ha, makulit talaga to. Ma, si Efren parating na. Halika na. Hanggat hindi ka pa niya nakikita, baka bugbugin ka na naman ng halimaw na yan. Sige Eugene, una na kami. Bye. Nang makarating sa bahay ang mag-ina, agad naghanda ng mesa si JR para sa kanilang dalawa. Sa murang edad na 8 taong gulang, maagang natuto ang bata sa responsibilidad. Siya ang tumutulong sa ina sa gawaing bahay at nagsisilbing mata nito. Pero hindi naging hadlang kay Olivia ang kapansanan. Natuto siyang kumilos sa bahay kahit na walang nakikita. Kapag naman nasa eskwelahan ang anak at walang alalay sa kanya kapag nagluluto, pinagdadala siya ng pagkain ng asawa ng kanyang tsuhin. Samantala inalalayan si Olivia ng anak na maupo, saka sila nagsimulang kumain ng almusal. Doon na nag-usisa si JR tungkol kay Eugene. Ma, sino po ba yung lalaki kanina? Pareho pa kami ng pangalan, tsaka bakit mo po ako pinigilang magsalita kanina? Dati ko siyang nobyo anak. Busy kasi siya kaya pinigilan kita baka humabang usapan. Alam mo mama, nakita ko yung kotse nila ang gara. Mayaman sila. Sana tayo rin. Hayaan mo anak, makakaraos din tayo. Dadamihan kong paggagansilyo para marami rin tayong maibenta. Huwag kang mag-alala mama. Ako bahala sa mga yan. Mag-aalok ulit ako sa mga kaklase at mga teachers ko. Napakaswerte ko talaga sa iyo anak. Bata ka pa pero napaka-mature mo mag-isip. Kumain na nga tayo. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain ng almusal, ay pareho silang natigilan nang dumating si Efren, ang asawa ni Olivia, na kahit kailan ay hindi niya nakasundo at itinuturing na asawa. Abusado ito at nananakit. Magaling magmanipula ng mga tao. Kaya maraming nakukuhang suporta ito sa baryo dahil sa matamis at galing nitong magsalita. Agad lumingon sa kanilang dalawa ang lalaki at ngumiti. Kanina pa kayo nakauwi? Kani-kanina lang. Bumili ako ng 1 kilong baboy sa palengke. Ikaw na bahala magluto. Ang dami naman yan. Kaming dalawa lang naman ni JR ang uubos niyan eh. Dahil hindi ka naman kumakain dito. Itago mo muna sa rep. Kaya pala, kayo ba yung nakita ko kanina doon sa dating bahay ni nanay? Anong ginawa mo doon? Napadaan lang kami. Mukhang mayaman yung nakabili ng lupa. Balita ko dati raw taga rito yon. Oo. Eh ano ngayon? Bakit bang sungit mo ha? Sinong pinagmamalaki mo? Baka akala mo hindi ko alam kung sinong Eugene na yun sa buhay mo. Alam mo naman pala eh.
Makakaalis ka na. Ako, Olivia, wag mo akong ginagalit. Baka gusto Saktan mo... ako? Bakit? May bago ba? Sige lang. Dagdagan mo lang ang dahilan ko para mas lalo kitang kamuhian. Ano pa bang gusto mo? Mahal kita. At lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo. Mahal? May nagmamahal bang dinadaan sa dahas? Pagmamahal bang tawag mo sa ginawa mong panggagahasa sa akin? Hanggang ngayon ba naman? Olivia! Olivia! Umalis ka na para tahimik ang bahay na to. Tumayo si Olivia at dumiretso sa pinto. Nang hawakan siya ni Efren ay agad niyang binawi ang braso, sabay tulak sa asawa palabas ng bahay. Bumungad sa kanila ang nanay niya. Nang magtangka itong pumasok ay agad tinulak ni Olivia ang pinto at humarang para hindi makaraan ang nanay niya. Sumimangot si Aling Anita at nagpupumalit pumasok pero hindi siya natinag. Ano ba? Bakit ayaw mo kong paraanin? Umalis kayong dalawa dito sa pamamahay ko. Bakit ka ba nagkakaganyan? Gusto ko lang makita ang apo ko! Matagal na akong ganito simula nang sinira mo buhay ko. Huwag ka na ulit babalik dito dahil hindi bukas ang bahay ko para sa'yo. At huwag na huwag kang lalapit sa anak ko. Dahil ayoko lumaki siyang kasing sama ng ugali mo. Bastos ka talagang bata ka! Wala ka na talagang galang at respeto sa akin! Bakit hindi mo sisihin ang sarili mo? Bakit hindi mo itanong sa sarili mo kung anong klaseng inang papahigasahin ng isang lalaki sarili niyang anak? Ang ipabugbog ang lalaki, mahal ng anak niya. Kung talagang wala akong respeto sa'yo, matagal na kitang pinakulong. Pero para sa'yo rin! Alam mo, Nay, wala kang alam sa pagiging ina! Binagsak ni Olivia ang pinto at kinandado yun. Nanginginig ang mga kamay niya sa galit at sunod-sunod na bumagsak ang luha niya habang inaalala ang lahat ng pinagdaanan niya sa buhay dahil sa sariling ina. Mula nang paglayuin sila ni Eugene hanggang sa kung paano nito pinilit si Efren sa kanyang buhay. Lahat ng yun ay sariwa pa sa kanyang alaala. Maya-maya ay naramdaman na ni Olivia na tumakbo palapit sa kanya ang anak at yumakap ng mahigpit. Hapon ng araw na yon, pasado 4:00. Matapos tumulong sa mga tauhan sa pag-iba ng dating bahay ni Kapitana, ay nakipag-meeting pa si Eugene kasama ang foreman at architect. Umuwi siya sa bahay na tahimik at laman pa rin ang isip niya si Olivia. Doon napagtanto ni Eugene na hindi pa rin nawawala ang epekto nito sa kanya. Mula kanina ay hindi nawala sa isip niya si Olivia. Ilang sandali pa ay lumapit si Cherry at tinabutan siya ng isang basong juice. Iniisip mo siya, no? Mula na magkahiwalay kami, ate. May bigat sa dibdib ko na hindi mawala-wala. Hindi ko pinansin yun nung una. Mula nang makalakad ako ulit, ang nasa isip ko lang ay mag-aral, magtrabaho, ang ayusin ang buhay ko. Nang malaman ko mula sa'yo na binibenta itong parting ito ng tabing dagat pati ang dating lupa ni Kapitana, ay agad ko itong binili. Dahil gusto kong gumanti at makita ang reaksyon ng mukha ng matandang yon. Kapag naalaman niya na ang dating inalipusta niya ang taong bumili ng pag-aari niya. At nagtagumpay ako. Nakita mo bang mukha ni Kapitana? Namutla sa gulat. Siguradong hindi niya inakala na ang taong sinabihan niya ng hampas lupa at mas mahirap pa sa daga ay mas mayaman pa pala sa kanya. Pero nang makita ko si Olivia, yung bigat na dala ko sa dibdib ko, biglang nawala. Parang naging payapa lahat. Kumalma ang puso ko. Gusto ko siyang yakapin ulit at sabihin kung gaano ako nangulila sa kanya. Mahal mo pa rin siya. Alam kong hindi na dapat dahil may asawa na siya. Hindi sila kasal. Ano? Walang bisang kasal nila. Walang basbas ng simbahan o batas. Sumasamba si Efren sa isang kulto dun sa gubat. Doon sila kinasal. Kaya technically, hindi legal at walang bisa yun. Mahal ba niya yung lalaki? Walang ibang minahal si Olivia hanggang ngayon, kung hindi ikaw lang. Nung tuluyan kayong mawala dito sa atin, lumaya siya sa kanila at tumira kay Mang Ruben.
Pumapasok siya sa trabaho at madalas nasa bahay lang at tumutulong sa gawaing bahay. Pero hindi na nawala ang lungkot sa mata niya. Dito sa dati niyong tagpuan, sa kubong ginawa mo, may mga nakakakita sa kanya na madalas nandito at naririnig ang pag-iyak niya. Paulit-ulit na humihingi sa iyo ng tawad at tinatawag ang pangalan mo. Maraming ibang babae dyan, anak. Wag na si Olivia. Tay, nandyan pala kayo. Pasensya ka na kung sumabat ako sa usapan ninyo. Alam mo na wala akong problema kay Olivia. Mabait siyang bata at magalang. Alam kong mahal ka niya pero kung mapapahamak ka lang uli gaya ng nangyari noon dahil sa kagagawa ng nanay niya, hindi ko hahayaan na mangyari yun. Huwag kayo mag-alala, Tay. Napag-uusapan lang naman namin ni ate. Alam ko rin na mahal mo pa rin siya, anak. Pero sana ngayon, isipin mo muna ang sarili mo. Salbahe si Anita, walang puso ang babae niyo. Baka sa susunod, ipapatay ka niya. Marunong na akong lumaban ngayon, Tay. Hindi ako kagaya ni Anita na paghihimasukan ang buhay mo. Ang sinasabi ko ay opinyon ko lamang. Nasa iyo pa rin ang huling desisyon, anak. Ang sa akin lang, ayoko nang maulit ang nakaraan at mapahamak ka. Nawala na ang nanay mo sa akin. Ayokong pati ikaw ay mawala sa akin. Salamat, Tay. Sa mga sumunod na araw, sa tuwing naroon siya sa construction site, ay nakikita niya si Olivia. Minsan kasama ang anak, minsan siya lang mag-isa at naglalakad sa dalampasigan. Minsan naman kasama ang lalaki na sinabi ni Cherry na asawa nito. Sa lahat ng yon ay hindi nagtangka si Eugene na lapitan ito at kausapin. Wala na siyang balak makipaglapit dito. Pero kahit anong pigil sa damdamin, parang may puwersang humihila sa kanya kay Olivia. Bisperas ng fiesta, tahimik na ang paligid dahil malalim na ang gabi. Hindi na naman makatulog si Eugene. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa kusina, saka kumuha ng isang boteng beer. Pagkatapos ay lumabas ng bahay at nagpunta sa lanay, saka doon uminom. Hindi naman niya kailangan mag-alala sa aswang dahil nilagyan na ng kanyang ama ng pangontra ang buong bakod, kaya hindi na ito makakapasok ulit. Habang nakaupo sa isang rocking chair, bigla siyang tumuwid ng upo nang makita niya sa dalampasigan si Olivia. Naglalakad mag-isa. Hawak ang tungkod na siyang nagsisilbing gabay nito. Lalabas sana siya pero pinigilan niya ang sarili. Hanggang sa biglang madapa si Olivia. Doon na napatakbo si Eugene palabas. Olivia? Ayos ka lang ba? Eugene? Ako nga. Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Malalim pala yung parte ng buhangin na natapakan ko kaya nawalan ako ng balanse. Halika. Tumayo ka. Kumapit ka sa akin. Salamat. Nang magpatuloy sa paglalakad si Olivia ay sumabay si Eugene. Dahil ilang beses siyang muntikang madapa, kinuha niya ang kamay nito at pinakapit sa kanyang braso at inalalayan. Habang naglalakad ay hindi maiwasan ni Eugene na lihim na titigan si Olivia. Bahagya itong namayat at nawala ang kinang sa mata. Pero ang lakas ng dating nito at ang ganda, walang pinagbago. Siya pa rin ang Olivia na minahal niya mula noon. Saan ka pupunta? Gabi na. Tapos wala ka pang kasama. Wala. Naglalakad-lakad lang. Hindi ako makatulog eh. Huwag kang mag-alala, palagi kong ginagawa ito. Kabisado ko ng dadaanan ko pauwi sa bahay ni Uncle Ruben. Binibilang ko mga hakbang ko. Tig, 80 steps papunta at pabalik. Tapos kapag may narinig na ako hampas ng alon sa bato, ibig sabihin nandun na ako sa bahay. Paano kapag natsyempohan ka ng aswang? Baka kung mapano ka pa. Hindi naman bilog ang buwan ngayon eh. Hindi yung basta lumalabas sa ganitong panahon. Kahit na, hindi mo pa rin masabi. Nasaan bang asawa mo at hinahayaan ka dito mag-isa? Sa barangay. Doon na halos nakatira yon, tsaka mabuti na yung wala siya rito. Ayokong kasama yun, kaya kapag umuwi sa amin, pinapalayas ko. Hindi ba kayo magkasundo? Hindi ko mahal si Efren.
Ipinilit lang siya sa akin ni nanay. Sa madali at masakit na salita, binugaw ako ng sarili kong ina sa kanya. Pinersa niya ako na may mangyari sa amin. Tapos ayun, kasal-kasalan sa relihiyon niya. Pasensya ka na sa sasabihin ko. Pero walang hiyayang nanay mo. Hindi na ako nagulat sa sinabi mo. Halos patayin nga niya ako eh. Totoo naman ang sinabi mo. Kahit ako na sarili niyang anak, sinusupa siya. Siya ba ang tatay ng anak mo? Hindi. Minahal mo ba ang tatay niya? Oo. Minahal ko ng sobra. Kaya pala kahit kailan, hindi mo ako dinalaw nung sa ospital. Nakahanap ka pala agad ng kapalit ko. Ha? Eugene, hindi ganun yun. Alam mo ba nung pinabugbog ako ng nanay mo, nalumpo ko. Ha? Ano? Mula dito sa provincial hospital, ay kailangan akong dalhin sa Maynila para doon matingnan ng espesyalista. Sinubukan naming sampahan ng kasong nanay mo, pero nalusutan niya at nasuhulan ng hepe kaya walang nangyari sa kaso. Inaasahan ko na kahit papaano gagawa ka ng paraan para mahanap ako. Pero kahit anino mo hindi ko nakita. Hirap na hirap ako sa ospital at inaasahan ko makikita kita. Nang hindi ka nagpakita na wala na ako ng gana sa buhay. Pero sa tulong ng tatay ko at ng lola ko, nag-therapy ako para makalakad ulit. Himala na lang ng Diyos kaya ako narito. Aaminin ko, Olivia. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Pero may galit akong nararamdaman hindi lang sa nanay mo kung hindi para sa'yo. Akala ko minahal mo ko. Pero dahil sa sinabi mo, ngayon malinaw ng lahat. Kaya hindi mo ako pinuntahan ay dahil may iba ka na. Eugene, hindi mo naiintindihan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Halika. Ihatid na kita baka kung... Ang aswang! Biglang umatras ang dalawa nang humarang sa daan nila ang aswang. Nagtago ito sa likod ng halamanan at biglang lumabas nang parating na sila. Tinago ni Eugene si Olivia sa kanyang likod na mahigpit ang kapit sa kanyang damit. Umatras sila ng umatras habang lumalapit ang aswang hanggang sa makalapit sila sa isang bangka. Agad kinuha ni Eugene ang sagwan pagkatapos ay pinatibi doon si Olivia. Dito ka lang. Huwag kang aalis ha. Babalikan kita. Mag-ingat ka sa kanya, Eugene. Hindi kanya kakainin pero kaya kanyang patayin. Ikaw na tayo dito sa bayan ko. Hindi ka na dapat pumunta rito. Dahil ngayong gabi ko tatapusin ang buhay mo! Hindi ako natatakot sa'yo. Dahil nagkamali ka ng hinamon. Mabilis sumugod ang aswang pero malakas na hinampas ni Eugene ang sagwan sa mukha nito. Matapos yun ay sinundan niya ng malakas na sipa sa tiyan. Nang bumagsak ang aswang sa buhangin ay si Eugene pa mismo ang sumugod dito. Saka muling hinampas ng sagwan ang mukha ng aswang. 3 beses na magkakasunod. Bigla itong tumayo at nayapo siya sa bewang saka tinulak kaya napahiga si Eugene sa buhangin. Nang sakyan siya ng aswang ay mabilis itong nagtangka na saksakin siya sa leeg gamit ang mataalas nitong kuko. Agad siyang dumakot ng buhangin at binato ito sa mukha. Napalayo sa kanya ang aswang nang pumasok ang buhangin sa mata nito. Sinamantala niya agad yun at sinuntok sa mukha. Pero kahit na hindi makakita ng maayos, nanlaban ito at sinakal si Eugene. Hanggang sa bigla ito natigilan at umatras nang mahawakan ng medalyon o anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. May medalyon. Huwag mong ilapit sa akin yan! Sabi ko na sa'yo na nagkamali ka ng kinalaban. Huwag! Lumayo ka sa akin! Hoy! Bumalik ka rito! Hinabol ni Eugene ang aswang. Hinampas niya ito ulit ng sagwan kaya napaupo ito. Gamit pa rin ang sagwan ay tinulak niya ito papunta sa dagat. Ang isa sa pinakakinatatakutan ng aswang. Dahil ayon sa mga matatanda, ang dagat daw ay sumisimbolo ng kalinisan at proteksyon. Sa makatuwid ay tinuturing niya itong banal. Bukod doon ay may taglay na elemento ang dagat na isa sa kinatatakutan ng aswang.
ang asin. Nang mabasa ng tubig dagat ang aswang ay nagwala ito. Pero hindi ito makaalis dahil diniin ni Eugene ang malapad na parte ng sagwan sa leeg nito. Papatayin din kita! Gaya na kung paano mo pinatay ang mga tao dito! Bitaw! Bitawan mo ko! Hayop ka! Naku, ang daming gusto makipiesta dito. Ang sabi ko nga, hindi natin napaghandaan to ng husto dahil ibang pakay ng pagbalik mo dito. Inaasahan yata nila na may palitsyon ka. Mamaya anak, maraming palaro doon sa dalampasigan. Naalala mo, palagi kang sumasali sa agawang buko. Tapos, aabot kayo sa dagat dahil gugulong doon ang buko. Oo nga ate. Sayang, hindi na ako makakasali ngayon. Pinagbawalan na ako ng doktor ng extreme physical activities. Hayaan mo na yun, anak. Hindi ka na rin bumabata. Masaya pa rin naman kahit manonood lang tayo. Paliligo po muna ako. Anak, Oh, gusto ko lang malaman mo na susuportahan ko kung saan ka man magiging masaya. anong ibig yung sabihin, Tay? Si Olivia. Alam ko na mahal mo pa rin siya. Sundin mo ang puso ko. Huwag kang mag-alala. Ngayon ako, si Uncle Noel, pati na rin si Mang Ruben at pamilya niya. Nakahanda kaming tulungan kayo ni Olivia. Dahil nahihirapan din kami na makita kayong dalawa na parehong nahihirapan. Kung gano'n, tulungan niyo ako. May naisip akong plan. Hapon, habang ang buong baryo ay nasa dalampasigan at nanunood ng mga palaro, si Olivia naman ay nasa bandang likod lang at nakasandal sa bangka. Nakikinig at nakikitawa sa mga naririnig niyang nangyayari sa paligid. Maya-maya ay napangiti siya nang marinig ang malakas na boses ng kanyang anak na tinatawag siya habang tumatakbo palapit. Mama! Mama! Ang galing ni Peter! Naagaw niya yung buko! Niyakap niya ng ganito yung buko! Maigpit! Tapos, binabalyan niya yung mga kalaban niya, oh! Ang lakas niya, Mama! Kapag 12 years old na ako, gusto ko rin sumali sa agawang buko. Kung ganon, dapat kumain ka ng gulay at prutas para lumakas ka. Huwag puro chichirya. Kapag walang pasok, matulog ng tanghali. Opo. Kapag binata na ako, magpapalaki ako ng katawan. Baka naman kapag nagbinata ka na manligaw ka kaagad pag-asawa. Tapos iiwan mo ako. Hindi po, oh. Bago ako mag-asawa, hahanapin ko muna si Papa para may mag-aalaga sa inyo. Paano kung hindi mo siya mahanap? Di hindi ako mag-aasawa. Hindi kita iiwan. Hala, Mama, si Efren parating. Agad nagtago si JR sa likod ni Olivia, habang pumurmal naman ang mukha niya. Ilang sandali pa ay naamoy na niya ang masangsang na amoy ni Efren. Isa yun sa dahilan kaya hindi niya ito pinapatulog sa bahay. At wala siyang pakialam kahit matulog ito sa kalye. Hindi niya matagalan ang kakaibang amoy ng katawan nito. Halikan pa lang siya nito nasusuka na siya. Naramdaman ni Olivia na hinawakan siya nito sa pisngi. Kudyat na gusto nitong humalik sa kanya. Pero agad niyang nilayo ang sarili. Sabay tulak dito palayo. Ano ba? Lumayo ka nga! Ang baho-baho mo! Nabutya naman o, Olivia. Para kang di asawa. Hindi naman talaga Walang bisang kasal na yon. Ako malapit na akong mapikon sa'yong babae ka. Pinagpapasensyahan lang kita. Ari, bitiwan mo ako, nasasaktan ako. Hoy, Efren, hindi ako natatakot sa'yo. Masasaktan ka talaga kapag hindi mo tinigil yung kaartehan mo. May obligasyon ka sa akin bilang asawa mo. Hindi kita asawa, kaya wala akong obligasyon sa'yo. Huwag mo saktan ng mama ko! Sa bahay kang aswang! Hoy, babuet. Huwag kang mag-alam dito, ha? Mama, binatukan niya ako! Hayop ka! Wala kang karapatang saktan ang anak ko! Efren! Olivia! Anong nangyayari dito? Itong hayop na to, Uncle! Sinaktan si JR! Ako'y mag-asawa o ito. Huwag na kayong makialam. At ikaw,
Halika sa bahay. Tignan ko ang tapang mo. Hinahanap ka ng mga tao sa palaro, Efren. Hindi ito ang oras para mag-away kayo. Ako na ang bahala dyan sa asawa mo. Sige na, pumunta ka na doon. Salamat kang babae ka. Pero hindi pa tayo tapos. Mamayang gabi tinitiyak ko sa iyo na hindi ka makakapalag sa akin. Walang nagawa si Efren kundi ang bumalik sa kasiyahan. Hinatid silang mag-ina ni Mang Ruben sa bahay nila matapos patahanin at masiguro na maayos ang kalagayan ng anak. Ngunit pagdating doon ay dumiretso sila sa likod bahay. Nagtaka si Olivia nang marinig ang boses ni Cherry. Halika, Olivia. Sumama ka sa akin. Teka, saan tayo pupunta? Paano si JR? Ako nang bahala sa kanya. Sige na, sumama ka kay Cherry. May importante kayong pupuntahan. Sige po. JR, huwag kang lalayo sa Lolo Ruben mo, ha? Huwag kang lalapit sa Lola Anita mo at dun kay Efren. Mula sa likod bahay ay naglakad sila hanggang sa makauwi sa bahay ni Eugene. Mabuti na lang at walang tao sa mga bahay na nadaanan nila dahil nasa dalampasigan ng mga ito at nanonood ng mga palaro. Pagdating doon ay dinala ni Cherry si Olivia sa loob ng bahay at doon ay naabutan nilang naghihintay si Eugene. Ate Cherry, nasan tayo? Nandito ka sa bahay ko. Sa bahay natin. Eugene? Pag-usap kayo, Olivia. Eugene, nakahanda ng lahat. Hihintayin na lang namin ang go signal mo. Salamat, ate. Nang umalis si Cherry, ay agad lumapit si Eugene kay Olivia at niyakap siya ng mahigpit. Nagulat ito. Natulala pero mabilis na umagos ang luha sa kanyang pisngi. Maya-maya ay narinig na lang niya ang tunog ng mahinang iyak ni Eugene. Ng mga sandaling yon ay hindi na napigilan ni Olivia ang sarili at gumanti ng yakap sa lalaking kay tagal niyang hinintay at pinagdasal na bumalik. Nang bahagyang tumayo ay kinapa ni Olivia ang mukha ni Eugene. Matapos yon ay buong puso at masuyong hinalikan nila sa labi ang isa't isa. Hindi ko na kaya magkunwari, Olivia. Mahal pa rin kita. Mahal na mahal pa rin kita. Hindi na ako yung dating minahal mo. Bulag na ako. Hindi ko na alam kung ilang beses akong ginalaw ni Efren. Hindi na ako bagay sa'yo. Wala akong pakialam. Hindi mahalaga sa akin yon. Dahil ikaw ang masigit na importante ngayon. Aalis tayo ngayon din. Ituloy natin ang plano natin noon pa. Magtatanan tayo. Pansamantala tayong lalayo dito. At pagkatapos, magpapakasal tayo. Sasama ako sa'yo kahit saan. Dahil mahal pa rin kita, Eugene. Hanggang ngayon ikaw pa rin. Walang nagbago. Mahal na mahal pa rin kita. Sandali. Ang akala ko ba mas mahal mo yung tatay ng anak mo? Ikaw ang tinutukoy ko. Ikaw ang ama ni JR. Iyon ang nickname niya kasi junior mo siya. Ano? Tatay na ako? Oo. 3 buwan mula nang umalis kayo dito. Natuklasan kong buntis ako. Kaya wala kang dapat ikagalit o ipagtampo dahil ikaw ang tinutukoy ko nung sabihin ko na minahal kong tatay ni JR. Ikaw lang ang minahal ko kaya huwag ka nang magselos. Miss na miss kita. Ako rin. Miss na kita. Kukunin ko na kayo ni JR. Hindi ako papayag na magsama pa kayo ng Efren na yon. Malaking gulo to kapag nagkataon. Wala akong pakialam. Handa ako sa kahit anong mangyari. Kung pinagana noon ng nanay mo ang pera at impluensya niya, kaya ko na rin gawin yun ngayon. Matapos yun ay muling hinalikan ni Eugene si Olivia. Mga halik na matagal nilang pinanabikan na muling matikman. Ang mahigpit na yakap na inakala nilang sa panaginip na lang nila mararamdaman. Halos mapugto ang hininga ng dalawa dahil sa malalim at mainit na halik na kanilang pinagsaluhan. Ilang sandali pa ay muli silang nagyakap ng mahigpit at matagal. Maganda ka na.
Aalis tayo ngayon din. Ano? Agad? Ayokong bigyan ng panahon ng nanay mo at ang Efren na yon para gumawa ng plano laban sa atin. Basta magtiwala ka lang sa akin, Olivia. Pero paano si JR? Isasama natin siya. Magkasama na sila ngayon ni tatay sa bahay ni Ate Cherry Saan tayo pupunta? sa Maynila. Doon tayo magpapakasal. Nang hapon na yon, matapos ang pag-uusap ni Olivia at Eugene ay tumakas sila kasama si JR at lumuwas ng Maynila. Hindi na siya nag-isip pa at sumama na ng tuluyan. Ang kwento pa ni Cherry, nang mawala sila ay nagwala si Kapitana at Efren sa galit. Hinanap sa kanya si Olivia, pero dahil wala naman nakakita sa kanila na magkasama ng hapon na yon, madali itong nakagawa ng alibay na hindi niya nakita ang magina. Ang sinabi naman ni Mang Ruben ay sinundo ni Olivia si JR. Hindi daw masyadong pinaghinalaan ng dalawa si Eugene dahil nga mula nang bumalik ito ay hindi sila nakikitang magkasama ng mga tao. 2 araw ang pinalipas ni Olivia bago siya tumawag sa nanay niya at sinabing sumama na siya kay Eugene. Habang naroon sila sa Maynila, doon na nila pinagtapat kay JR ang totoo tungkol sa kanyang totoong ama. Mahigit 1 buwan ang mabilis na lumipas. Bumalik si Eugene at buong mag-anak niya sa probinsya kasama ang kanyang ama. Hindi pa man din tumatagal ng 1 oras ay sumugod na doon si Anita at Efren. Hoy, Eugene! Lumabas ka dyan! Nasaan si Olivia? Ibalik mo sa akin ang asawa ko! Eugene, lumabas ka dyan! Kung ayaw mong ipapulis kita ngayon! Anong ginagawa niyo dito? Ilabas mo ang asawa ko! Para yan sa panggagahasa mo kay Olivia. At wala kang asawa dito. Rapist kang animal ka. Ako ang totoong asawa ni Olivia. At legal ang kasal namin. At ikaw, Aling Anita, baka gusto mong ikaw ang ipapulis ko dahil sa pambubugaw mo sa anak mo. Gusto mong buhayin ko ang kaso ko laban sa'yo? Madali lang gawin yun ngayon dahil nasa akin pa ang mga ebidensya ko laban sa'yo. Wala kang pakialam sa gusto kong gawin sa anak ko! Napakawalang kwenta mo talaga. Matapang ka na ngayon dahil may pera ka? Hoy! Hawak ko pa rin ang baryong to! Wala akong pakialam kung sa tingin nyo ay kayo ang batas dito. Pero hindi ako natatakot sa inyo. Kaya ko kayong labanan. Umalis na kayo dalawa dito! Olivia, halika na! Umuwi na tayo! Anak, mag-usap muna tayo! Umalis na kayo! Layuan niyo ako! Layuan niyo ang pamilya ko! Hindi ba't pareho kayong dalawa ng ambisyon? Ang maghari-harian dito? Bakit hindi kayo magsamang dalawa? Etong tandaan ninyo, hindi nagtatapos dito ang lahat. Babalikan ko kayo! Gagantihan ko kayo! Hindi ako natatakot sa'yo. Kakasuhan kita ng kidnapping! Magkikita tayo sa korte! Nung una rape, kayo naman kidnapping. Sinong maniniwala sa'yo? Tama, nanay. Dahil kahit anong kasinungalingan ng tahiin mo, wala nang maniniwala sa'yo. Alam ng mga tao dito na kami ni Eugene ang totoong nagmamahalan noon pa. At alam nila kung gaano ka kasinungaling. Alam nila kung anong klaseng tao ka. Mapapahiya ka lang. Kaya kung ako sa'yo, tatahimik na lang ako. 1 beses pa kayong sumugod dito at mag-iskandalo. Sa presinto kayo dadamputin. Alalahanin mo, Aling Anita, ang hepe na madalas mong suhulan para makalusot ka sa mga kaso mo ay sinibak na sa pwesto. At ang pumalit sa kanya ay ang kumpare ni tatay. Ikaw ngayon ang nasa alanganin. May araw ka rin! Mula nang magpakasal ang dalawa ay kakaibang kapayapaan sa puso ang naramdaman nila. Parang araw-araw na magkasama sila ay masaya. Walang lungkot, walang galit. Kung malambing noon si Eugene, ay mas naging malambing siya ngayon. Alagang-alaga niya si Olivia na parang binabawi ang mahabang panahon na ninakaw sa kanila. Lumingon si Eugene nang marinig na bumukas ang pinto ng kwarto. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ako ang tatay niya. Natural tatanggapin ko siya. At mahal na mahal ko kayo. Aswang! Tulong! Tulungan niyo ako! Napahinto ang dalawa sa pagsasayaw nang marinig nila yun. Dahil malayo ang boses, hindi nila nakilala kung sino ang humihingi ng tulong.
Nagmamadali si Eugene na kumuha ng baril sa kwarto nila at pinaupo doon sa kama si Olivia. Matapos yun wala siyang takot na lumabas ng bahay hanggang sa bakuran. Kinahanap niya ang taong humihingi ng tulong. Ngunit gano'n na lang ang gulat ni Eugene na mula sa gilid ng pader ay lumabas ang aswang. Agad siyang nakaiwas at nakaatras sa kasunod-sunod na binaril ito. Papatayin kita! Hindi ka pa nadala nung una! Hindi ka na makakaligtas ngayon! Ah! Tay! Tulong! Matapos tamaan ng aswang, tiniis nito ang sakit dahil sa tama ng bala at pagkatapos ay sumugod sa kanya. Nakita niya ang matinding galit mula sa nalilisik nitong mga mata. Pero walang pakialam si Eugene kung ano man ang dahilan ng pagsugod nito dahil mas mahalaga sa kanya yung mga sandaling yon ay ang protektahan ng kanyang pamilya. Samantala, bago pa niya muling makalabit ang gatilyo ng baril, nalapitan na siya nito. Napasandal si Eugene sa pader at agad tinulak palayo ang mukha ng aswang nang akmang kakagatin siya. Tinuhod niya ito ng malakas at sinuntok ng malakas pero hindi natinag. Hanggang sa mula sa likod ay may buntot pagi na humataw sa likod nito. Layuan mo ang anak ko! Huwag kang makialam dito, tanda! Dahil isusunod kita dito sa anak mo! Wala kang gagalawin kahit isa sa pamilya ko! Dahil akong papatay sa'yo! Bitiwan mo sabi ang anak ko! Walang iyak ka! Tay! Matapos sagupitin ng buntot pagi ay sinaksak ni Mang Noel sa likod ang aswang. Nakita ni Eugene kung paano lumiyad ang aswang at humarap sa kanya. Binunot niya ang patalim at muling sinaksak ang aswang sa likod. Ilang sandali pa ay bumagsak ang aswang sa lupa at hindi na gumalaw pa. Humihinga lang mag-ama na tumayo at nilapitan ang aswang. Sinipa pa nila ito para masiguro na patay na nga. Ilang sandali pa ay nagmamadaling lumabas si Olivia. Naalalang-alala habang nakahawak sa balikat ni JR na nagising din dahil sa kaguluhan. Eugene! Eugene! Mahal, huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Wala nang aswang. Salamat sa Diyos. Tumawag kayo sa barangay o kaya sa police station. Opo. Mama! Yung aswang! Hindi pa tayo tapos! Eugene! Yung ba ako? Olivia! Hayop ka! Ang aswang na inakala nilang napatay na, biglang bumalikwas ng bangon at kinagat sa paa si Olivia. Agad siyang binaril ni Eugene. Tinamaan ito sa dibdib pero nakuha pang tumayo at tumakbo palayo. Sa halip na habulin ng aswang ay mas inuna ni Eugene ang asawa na agad na paupo sa takot at dumudugo ang binti. Nagmamadali niyang binuhat si Olivia papasok sa bahay at pinaupo sa sofa habang si JR ay umiiyak sa takot. Tay, tulungan mo kami! Ano gagawin natin? Kinagat niya ako! Umalma ka lang anak. Ako na bahala. Gagamutin natin yan. Uncle, anong nangyari? Olivia, anong nangyari? Ate, kinagat siya ng aswang. Mabuti at narito ka, Cherry. Madali ka, tulungan mo ko. Kailangan maggamot agad si Olivia. Ang mga gamit ko, kunin mo. Eugene, magpakulo ka ng tubig at pakuluan mo ng 15 minuto ang mga tao ng sambunga at kamang niya. Tapos ay dalhin mo dito yung tubig na pinagpakuluan. Pati yung mga dahon. Kailangan ko rin ng malinis na tela. Kutsilyo at kandila. Bilisan mo! Opo. Mabilis na agapan ang sugat ni Olivia dahil sa kagat ng aswang. Nilagnat siya ng husto magdamag kaya hindi nakatulog si Eugene sa pagbabantay. Matapos ang mahigit 24 oras, saka pa lang bumaba ang lagnat nito. Kaya nang makatulog ng maayos, ay doon pa lang din napahinga si Eugene. Hapon bandang 2:00, nagising siya at naabutan si Mang Noel at Mang Ruben na nag-uusap sa labas ng bahay. Lumapit siya sa mga ito at maya-maya lang din ay dumating na si Cherry. Anak, kumusta ang tulog mo? Ayos naman po. Nasaan si JR? Nasa bahay. Nakikipaglaro sa mga pinsan niya. Kumusta si Olivia? Okay na po siya. Bumaba na ang lagnat niya.
Mabuti naman kung gano'n. Nabanggit ko ang nangyari sa ate Anita pero hindi kumibo. Kailan ba siya nagkaroon ng pakialam sa anak niya? Bukod sa alam niyang may mapapakinabangan siya, bakit ho ba ganun si Aling Anita kay Olivia? Bakit ganun ang ugali niya? Hindi handa ang ate Anita nang mabuntis siya ng dati niyang nobyo. Pero noon pa man, ay ganyan daw ang ugali niyang mapagmataas. Materyosa. Magaling siyang makipag-usap sa mga tao kaya hindi na kami nagtaka nang siya ay manalong kapitan dito noong. Pero napunta naman sa ulo niya ang kapangyarihan. Nang makatikim ng posisyon sa lipunan, ayaw niya nang bumaba. Nang makilala niya si Efren, ay madali silang nagkasundo dahil pareho sila ng ugali nito. Saan ba galing niyang si Efren? Ewan, napadpad lang yan dito. Wala daw siyang pamilya eh. Eugene! Halos sabay-sabay silang napalingon nang marinig ang malakas na sigaw ni Olivia. Nagmamadaling tumakbo pabalik sa loob si Eugene. Pagdating sa kwarto, naabutan niya ang asawa na nakaupo na at nakaangat ang kamay. Nakatingin siya sa mga ito na parabang nakikita niya ang mga yun. Namimilog ang mga mata na parang gulat na gulat. Hanggang sa biglang umangat ang tingin ni Olivia at tuluyan tong naiyak. Mahal, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Eugene! Eugene, nakakakita na ako! Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi! Totoo, nakakakita na ako! Nakakita na ulit kita, mahal! Olivia, Ito, si tatay. Katabi niya si Uncle Ruben at si Ate Cherry nakatayo sa likuran mo. Mahal, totoo nga. Nakakakita ka na. Dininig ng Panginoon ang panalangin ko, mahal. Isang himala ang nangyari. Paano nangyari yun? malaking posibilidad ay dahil sa kagat ng aswang. May ilang kwento na akong narinig mula sa lola ko na isa ring albularyo na may mga kaso na ganyan. May sakit, tapos ay gumaling ng makagat ng aswang. Masayang lumapit si Mang Ruben sa pamangkin at niyakap din ito ng mahigpit. Ganon din ang tuwang naramdaman ni Olivia nang biglang dumating ang anak at mahigpit na niyakap siya. Nang araw na yon ay ipinagdiwang nila ang pagbabalik ng paningin ni Olivia. Nagluto ng masarap na putahe si Mang Noel at Cherry. Habang kumakain ay pansin nila na walang gana si Olivia, pero pinagkibit-balikat nila yon dahil kagagaling lang niya at baka hindi pa bumabalik ang gana nito. Hapon, habang palubog ang araw at nang bumuti na ng husto ang pakiramdam ni Olivia, naglakad silang mag-asawa sa dalampasigan at nagpunta sa pinakadulo ng property ni Eugene, kung saan pinalagyan niya ng bakod para walang mga taong pumunta. Doon ay may nakitang kubo si Olivia at katulad ng kubo sa dati nilang tagpuan. Mahal, ang gwapo mo pa rin. Ito pa rin yung mukha ng lalaki naging crush ko mula high school. Magkamukha kayo ni JR. Talaga? Nakaka-inlove pa rin? Oo naman. Ay, mahal, tingnan mo may kubo doon, oh. Gaya ng ginawa mo nun sa tagpuan natin. Sa atin ang kubo na yan. Pinagawa ko talaga para sa atin. Wow, talaga? Oo. At sinigurado ko na walang ibang makakapunta dito kung hindi tayong dalawa lang. Nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Ano yun? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo nung naroon tayo sa tagpuan natin? Yung ginagansilyo ko? Oo. Ito ba yun? Yan nga. Nung umalis kayo dito, pinagpatuloy ko yan hanggang sa matapos po. Yan ang pinanghawakan ko na babalik ka sa buhay ko. At maibibigay ko sa'yo ng personal yan. Salamat, mahal. Napakaganda nito. Inalis ni Olivia ang nakabalabal sa kanyang balikat at ipinatong yon sa balikat ni Eugene. Nagtataka na tumingin siya sa asawa, pero agad din napangiti nang si Olivia mismo ang humalik sa kanyang labi. Saksi ang dagat at ang kalangitan na nababalot ng iba't ibang kulay dahil sa palubog na araw. Kinulong ni Eugene ang kanilang sarili sa loob ng balabal na yon at tumugon sa mainit na halik ng kanyang asawa.
Kapag wala ako sa tabi mo at namiss mo ako, ibalabal mo lang to sa katawan mo ha. At isipin mo na ako yung mayakap sa'yo. Anong mawala? Hindi ka mawawala. Hindi ako papayag. Kung nasaan ka, naroon din ako. Kapag iniwan mo ako, susundan kita kahit saan ka pumunta. Hindi na ako papayag na magkahiwalay tayo. Mahal na mahal kita, Eugene. Walang araw ang lumipas na hindi kita minahal. Mahal na mahal din kita. Hinawakan niya sa kamay si Olivia at tumakbo sila papunta sa loob ng kubo. Nang maisarado ang pinto ay biglang naghinang ang mga labi nila. Sa loob ng maliit na kubong yun, gaya noong panahon na patakas silang nakikita, isang mainit na tagpo ang kanilang pinagsaluhan. Sa bawat yakap at halik, sa bawat tawag nila ng pangalan sa isa't isa, at sa bawat pahayag nila ng damdamin. Sa lugar kung saan sarili nila ang mundo, muling sinuko ni Eugene at Olivia ang lahat sa bawat isa. Lumipas ang mga araw. Sa pagbuti ng pakiramdam ni Olivia ay napansin ni Eugene ang unti-unting pagbabago sa kanyang asawa. Bukod sa pagbalik nito ng paningin ay mas lumakas sa pangkaraniwan ang pangangatawan nito. Sa kabila nito ay hindi masyadong kumakain si Olivia. Biglang-bigla ay ayaw niya ang amoy ng bawang, sibuyas at luya. Ang akala nila noong una ay buntis na ito. Hanggang isang gabi ng kabilugan ng buwan, dumating ang sandali na kahit sa panaginip ay hindi naisip ni Eugene na mangyayari. Lalo siyang nagwala, pero mabuti na lang at dumating si Cherry at siya ang pumigil sa paa nito. Dahil sa nangyayari ay naiyak ang lahat at sabay-sabay silang nagdasal habang patuloy na nagwawala si Olivia. Mahal, alam kong naririnig mo ako. Tulungan mo kami. Tulungan mo ang sarili mo. Sabayan mo kami ng dasal. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Lumaban ka, Olivia! Lumaban ka para sa asawa at anak mo! Habang nangyayari yon ay nilabas ni Mang Noel ang isang bote ng langis. Nilagyan sa noo si Olivia at ang paraan ng pagpahid nito ay pakrus. Maya-maya ay tuluyan itong kumalma at nawala ng malay. Nasaksihan nila kung paano unti-unting bumalik sa dati ang kanyang anyo. Umiiyak na inalis ni Eugene ang kahoy sa bibig ng asawa at mahigpit na niyakap. Sa kabila ng nangyari ay pilit na kumilos ng normal si Eugene. O mas tamang sabihin na in denial siya. Kanina bago umalis ng bahay para puntahan ang construction site kung saan pinapaayos niya ang pinapagawang private villa, iniwan pa niya sa bahay si Olivia na maayos. Inaasikaso siya nito, pinaghahandaan ang pagkain at damit na isusuot. Malambing din ito gaya ng dati. Habang naroon si Eugene ay napapansin niya na ilag sa kanya ang ilang construction workers. Ang ibang kapitbahay nila ay pinagtitinginan din siya. Hanggang sa lumapit si Anita at bigla siyang binato ng asin. Ano ba? Lumayas ka dito sa bayan namin, kampo ni Satanas! Ikaw ang aswang na pumapatay dito! Ano? Anong pinagsasabi mo dyan? Siya yun! Mga kasama! Siya ang aswang! Ate! Anong kalokohan na naman ito? Lumayo ka dyan, Ruben! Ako ang aswang? Talaga? Paano mangyayari yung akong aswang? Albularyo yung tatay ko. At may suot akong medalyon buong buhay ko. Ate, gamitin mo naman ang utak mo. Pinagbibintangan mo si Eugene. Kailan lang sila bumalik dito? Ilang taon nang namiminsala ang aswang dito sa atin? Anong malay mo? Patawarin ako ng Diyos na sasabihin ko. Kahit ikaw ang nanay ng asawa ko. Pero malala ka na. Yung ginagawa mong pananalbahe sa akin mula noon, hindi na yan dahil sa ugali mo. Sakit na yan! Sige na, Eugene. Umalis ka na. Ako na bahala rito. Dahil sa inis ni Eugene ay sinunod niya ang sinabi ni Mang Ruben.
Sa labas pa lang ng bahay ay hinubad na niya ang t-shirt at pinagpagyon. Maya-maya ay sumilip mula sa loob si Olivia at nagtataka na nakatingin sa kanya. Ngumiti lang siya sa asawa. Papasok na sana siya nang dumating ang tatay niya kasama si JR galing sa eskwelahan. Bakit ka nagpapagpag ng damit kanina? Yung nanay mo kasi at mga alipores niya, binato ko ng asin. Pinagkakalat dito sa atin na ako daw ang aswang. Huwag mo nang pansinin si nanay. Pumasok na kayo dito, sakto kakain na. Sige, susunod na ako. Papa, gagaling pa po ba si Mama? Oo naman. Gagawin ko ang lahat para lang gumaling siya. Minsan po kasi, natatakot na ako kay Mama. Naiintindihan kita, anak. Pero huwag kang matatakot sa kanya. Siya pa rin si Mama. May sakit lang siya ngayon. Sa halip na matakot ka, hindi ba dapat masaya rin tayo dahil nakakakita na siya? Nakita niya na pareho tayong pogi at magkamukha tayo. Ituring mo siya gaya pa rin ng dati. Ang mabuting gawin natin ngayon ay ipagdasal siya, okay? Ngumiti si Eugene nang tumawa ang anak at nakitang walang takot na nilapitan ni JR ang nanay niya. Niyakap ng mahigpit ni Olivia ang anak niya at umiyak, saka paulit-ulit na humingi ng tawad. Nang pumasok ito sa kwarto nila ay sumunod si Eugene. Nagtaka siya dahil nakita niya ang mga kadena na nakakabit sa 4 na sulok ng kama. Ang sabi ni tatay, nagpapalitan niyo lang ako kapag kabilugan ng buwan. Pero mula mamayang gabi kapag natulog ako, kailangan nakakadena na ako para kung sakali magpalit ako ng anyo nang wala sa oras. Hindi ako makakalabas ng kwarto. Wala akong masasaktan. Mas mabuti na rin na huwag na tayo magtabi kapag natutulog. Doon ka muna sa kwarto ni JR. Mabuti na yung sigurado tayo. Walang magbabago sa atin, mahal. Hindi ako natatakot kahit anong mangyari sa akin. Hindi ba nangako ako sa'yo? Kung nasan ka, naroon din ako. Kung magiging aswang ka, handa akong maging aswang ka kung kapalit nito ay makakasama kita. Ano bang nangyayari sa atin, Eugene? Bakit pakiramdam ko napakaraming hadlang sa atin? Gusto ko lang naman magkaroon ng tahimik na buhay kasama kayo ni JR. Kung ang pagiging aswang ang kapalit ng pagbalik ng paningin ko, mas gugustuhin ko ng bulag ako basta bumalik lang ako sa dati. May awa ang Diyos, mahal. Malalagpasan din natin to. Makinig ka sa akin mabuti. Kapag dumating ang sandali, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Huwag kang magdalawang isip na patayin ako. Ang kaligtasan ni JR ang unahin ko. Mahal, hindi ko kaya. Kayanin mo para sa anak natin. Sa mga gaya ko, alam ko na bilang ng oras ko. Hindi na ako papayag na magkalayo tayo. Kahit pa sa kabilang buhay, Olivia. Susundan kita. Ganun kita kamahal. Isang gabi na hindi bilog ang buwan, napanatag ang kalooban ng lahat na hindi nagpalit ng anyo si Olivia. Sa paglipas ng mga buwan, mula nang naging aswang siya, ay sinasanay nila ang mga sarili na nagpapalit anyo ito. Bago pa lumabas ang buwan ay nagpapakadena na siya. Masiguro lang na wala siyang masasaktan, lalo ang kanyang mag-ama. Ngunit sa bawat pagkakataon na nagpapalit ng anyo si Olivia, hindi maiwasang marinig ng kapitbahay ang malakas nitong angil na kahit anong pigil nila'y umaalpas pa rin sa 4 na sulok ng bahay na yun. Dahil doon ay unti-unti na rin nabubuo ang hinala nila kay Olivia. Tay, Oh, bakit gising ka pa? Si Eugene. tulog na po. Yung sinabi ko po sa inyo, nagawa nyo na. Anak, sigurado ka ba dito? Tay, ayokong dumating ang panahon na masaktan ko mismo ang mag-ama ko. Kapag nagpapalitan nyo ako, mas madalas na hindi ko sila nakikilala.
Hindi ko kakayanin kapag namatay sila dahil sa akin. Paano ang mag-ama mo? Kayo na pong bahala sa kanila. Nakaya ni Eugene na malayo ako sa kanya nung magkahiwalay kami. Makakaya niya ulit lalo na ngayon. Kasama niya na si JR. Sige. Eto. Gumawa ako ng inutos mo. Pero hindi ko alam kung gagana ito. Pinagsama-sama ko lang ang mga sangkap na pangontra sa SWAT. May katas ito ng bawang, asin na ginawa ko na mismo. Mula sa dagat. Pinulbos na pilak. Nagkatay din ako ng tandang at hinalo ko ang dugo dyan. Na ayon sa matandang albularyong nakilala ko noon, nakakapaghina daw ito ng aswang. Pinulbos na kahoy ng sinukuan, tapos ay pinaghalo ko sa tubig na inerosyonan ko. Salamat, Tay. Gagawin ko to hindi para iwan sila. Kung hindi para iligtas sila sa tiyak na kapahamakan. Gusto kong malaman mo na hindi ako hihinto hanggat hindi ako nakakahanap ng paraan para gumaling ka at bumalik ka bilang normal na tao. Salamat po. Isang gabi mahigpit na niyakap ni Eugene ang anak. Habang impit na umiiyak ito dahil nasa kabilang kwarto ngayon si Olivia. Sa muling pagsapit ng kabilugan ng buwan, nagpalit ito ng anyo at naging aswang at kasalukuyang nagwawala. Kanina habang nasa katinuan pa siya ay hiniling nitong itali ng panyo ang bibig niya para hindi siya makapag-ingay ng husto. Maya-maya napalingon si Eugene nang magsalita ang anak. Sana mamatay na si Efren, Papa. Dahil sa kanya nahihirapan si Mama. Anak, alam ko na hindi maganda ang kanyang ugali. Pero hindi tama na marinig mula sa batang katulad mo na humiling ka na mamatay ang kapwa mo. Hindi mo naiintindihan, Papa. Si Efren po ang aswang. Ano? Sigurado ka? Opo. Kitang-kita ko isang beses na nagpalit siya ng anyo. Tapos nakita niya ako at pinagbantaan niya ako na huwag daw ako magsusumbong dahil papatayin niya ako at si Mama. Hayop. Demonyo siya. Anak, dito ko lang muna sa bahay. Ate Cherry! Bakit? Samahan mo muna dito si JR. Magtutuos kami ng Efren na yon. Bakit? Anong nangyari? Sinabi ni JR na siya ang aswang. Ano? Asama ako sa'yo. Dala ang mga armas ay sumugod ang mag-ama sa bahay ni Efren. Habang si Cherry ay tinawagan si Mang Ruben at sinabi ang nangyari. Kaya naman sinalubong sila nito na may dala ng itak. Pumasok sila sa bahay ni Efren, ngunit wala siya doon at sinalubong sila ng masangsang na amoy. Hinanap nila ito at nakita ang isang lalaki sa likod ng bahay ni Aling Anita at magkausap ang dalawa. Efren! Demonyo ka! Magbabayad ka sa ginawa mo kay Olivia! Wala akong alam sa sinasabi mo. Nananahimik ako dito at hindi ko na kayo ginugulo. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka nang makialam dito, ate. Dahil ang lalaking niya ang aswang na pumapatay dito sa atin. Hindi yan totoo. Kilala ko si Efren. Masama mambintang sa kapwa mo. Pero mas masama ang pumatay ng mga inosenteng tao. Huwag mo nang ikaila pa! Dahil sinabi mismo ng anak ko na nakita kanyang nagpalit ng anyo. Kung ganun pala, ay wala na akong mapagpipilian. Kung hindi ang labanan kayo, Aswang! Totoo nga! Ikaw ang aswang! ako nga! At isa kang napakalaking tanga at uto-uto na maniwala at sumunod sa lahat ng sinabi ko. Anong pakiramdam na binugaw mo ang sarili mong anak sa isang demonyong gaya ko? Hindi!
Matagal na akong nagtitiis sa iyong matanda ka! Hayop ka! Manos na tayo, Kapitana. Ginamit mo ang kayamanan ko. Ginamit ko ang anak mo. Akong harapin mong demonyo ka! Matapos magpalit ng anyo at saksakin si Aling Anita, bigla itong kumaripas ng takbo. Hinabol ni Eugene si Efren at sumunod sa kanya si Mang Ruben na hindi man lang pinansin ng kapatid. Naiwan doon si Mang Noel at hindi natinag sa kinatatayuan. Pinanood niya ang babae na nag-aagaw buhay at dahan-dahang gumagapang. Doon niya naalala ang minsang binitawang salita ng gabing ipinabugbog nito si Eugene. Tulong! Tulungan mo ko. Parang awa mo na. Hindi ba't minsan ko nang sinabi sa iyo na darating ang araw na hahatulan ka ng langit at bababa ka sa pedestal mo? Ito na ang araw na iyon, Anita. Masarap sa pakiramdam na makita na ang matayog at mapagmataas na si Kapitana. Ito ngayon. At nakahalik sa lupa at nagmamakaawa. Patawarin niyo ako. Kung inaakala mo na sinira mo ang buhay ng anak ko, nagkakamali ka. Dahil ang ginawa mong pambubugbog at pangalipusta sa kanyang pagkatao ang nagbigay ng daan para makabalik ako sa dati kong marangyang buhay. Alam mo kung kaninong buhay ang nasira at hanggang ngayon ay nagdurusa. Ang anak mo, si Olivia, ang lalaking pinipilit mo sa buhay niya, ay isang demonyo. Kinagat niya si Olivia at ngayon naging aswang siya. At lahat ng iyon ay dahil sa kagagawan mo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. At gusto kong dalhin mo hanggang sa kabilang buhay ang lahat ng ginawa mo. Habang nagsisisi ka at sinusunog sa impyerno ang kaluluwa mo. Hindi! Olivia, anak! Wala nagsaysay ang pag-iyak mo. Hindi niya may babalik pa sa dati ang anak mo. Samantala ng mga sandaling yon ay naglalaban na si Eugene at Efren ng napag-abot sa kakahuyan papasok sa gubat. Mabilis na sumugod ang aswang pero agad nakaiwas si Eugene. Sabay saksak niya dito sa tagiliran at hinagupit naman ito ni Mang Ruben ang buntot paagi. Umangil ng malakas ang aswang matapos ang dalawang magkasunod na tama nito. Pero hindi pa rin ito natinag. Hindi pa rin ito nagpadaig at muli siyang sumugod kay Eugene. Ngayon, anong pakiramdam na isang ganap na aswang na ang asawa mo? Hayop ka! Hindi ko palalampasin ang ginawa mo kay Olivia! Ngayon patas na ang laban, Eugene. Inagaw mo siya sa akin. Siniguro ko lang na hindi kayo magiging masaya. Demonyo ka! Wala akong inagaw sa'yo! Dahil sa simula pa lang, hindi mo siya pag-aari! Wala na akong pakialam sa babaeng yon. Dahil ngayon, hindi na lang ako ang aswang na tutugisin ng taong bayan. Pati kayo. Dahil kinalat ko na sa buong baryo na aswang ang asawa mo! Hayop! Nagkamali ka ng kinalaban, Eugene. Maaaring hindi ako ang aswang na pumapatay at kumakain ng babae. Ngunit kapag babae ang kinagat ko, sila ay magiging aswang at walang kahit sinong albularyo o anong gamot ang makakapagligtas sa kanila maliban sa kamatayan! Mamatay ka na! Nang tumakbo ang aswang palapit ay sinalubong ito ni Eugene. Sa bawat atake sa kanya nito gamit ang mahabang kuko ay pilit niya itong iniwasan. Ngunit may pagkakataong nahahagip siya at nasusugatan. Nang muli silang nagpambuno ay naihiga siya nito sa lupa. Akma siyang sasaksakin nito nang sinakal ni Mang Ruben ang aswang mula sa likod gamit ang buntot pagi. Kasunod nito ay mabilis na sinaksak ni Eugene si Efren gamit ang itak at direkta itong tumama sa puso. Nang bumagsak ang aswang ay doon sila lumayo mula dito. Hindi
Dito ang katapusan ko. Babalikan ko kayo! Para yan sa ginawa mo sa asawa ko! Halika na! Mamamatay na siya. Hindi na yan magtatagal. Kailangan kong makasigurado, Uncle. Gusto kong makita mismo na mamatay siya sa harapan ko. Anak! Huwag kang lumapit dyan! Natulala sa gulat si Eugene at Mang Ruben nang mula sa magkabilang gilid ay nagliparan ng mga sibat na yari sa kawayan at 4 sa mga ito ang tumusok sa katawan ng aswang. Kung hindi dumating si Mang Noel ay baka napahamak na siya. Mula doon sa kinatatayuan ay nakita nila kung paano tuluyang bumagsak ang aswang at sa wakas ay namatay ito. Ako ang naglagay ng mga patibong na yan. May lubid akong tinago sa mga halaman dahil alam ko na dito lang dumadaan ang aswang. Siguradong natapakan niya ito kaya umawala ang mga siba. Si Olivia, tay. Pinagkalat ni Efren na isa na siyang aswang. Kailangan ko siyang balikan. Halika na. Bilis! Mabilis na tumakbo si Eugene. Si Mang Noel at Mang Ruben pabalik ng bahay. Gaya ng kanilang kinatatakutan, ay naabutan nila ang ilang mga kapitbahay na nagtitipon-tipon sa harap ng gate. Nagpupumilit pumasok, ngunit nakaharang doon si Cherry at ang asawa nito. Mula doon sa kalsada ay lumiko sila at dumaan sa gilid ng isang bahay papunta sa dalampasigan. Sa likod na pinto sila dumaan, papasok ng bahay, kung saan naririnig namin ang galit na boses ng mga tao. Ilabas niya ang aswang! Ilabas niya ang aswang! Papasok na kami! Ilabas niya! Palabasin niya, aswang! Wala ho dito si Olivia. At hindi siya aswang. May sakit lang siya. Huwag kayong naniniwala kay Efren. Anak, tumakas na kayo ni Olivia. Magtago muna kayo hanggat mainit pa ang sitwasyon. Nalaso ni Efren ang isip nila at susubukan namin silang pakalmahin. Kami na ang bahala dito. Opo. Dadalhin ko siya sa kubo dun sa dulo. O sige, pupunta ko na lang kayo kapag maayos na ang lahat, anak. Tay, Uncle, kung ano man ang mangyari, kayo na pong bahala kay JR. Huwag niyo siyang pababayaan. Oo, anak. Mula sa kwarto ay lumabas si JR. Umiiyak at takot na takot. Malungkot nang umiti si Eugene sa anak at kinarga sa kaniyakap ng mahigpit. Tuluyan siyang naiyak nang yumakap ang maliit nitong braso sa kanya, habang paulit-ulit na bumubulong sa anak at humihingi ng tawad. Anak, makinig ka kay Papa. Maging mabuti ka palagi, ha? Lagi kang makikinig kay Lolo. Kay Lolo Ruben at Tita Cherry. Magpakabait ka. Aalis po kayo. Alam mo na may sakit si Mama, di ba? Aalis muna kami at ipapagamot ko siya. Babalik din kami. Sasama po ako. Pasensya ka na, anak, pero hindi ka pwedeng sumama sa pupunta namin. Isang araw, matatapos din lahat to. At magkakasama-sama tayo. Tay, si JR. Eugene! Nagmamadaling pumasok ng kwarto si Eugene. Katulong si Mang Ruben ay kinalas nila ang kadena sa mga paa at kamay ni Olivia. Umagos ang kanyang mga luha nang makita ang mga sugat nito dahil sa mahigpit na pagkakatali ng kadena. Ang magandang mukha nito ay tuluyan ng nabalot ng kadiliman. Ngunit ang mata nito na kanina'y nanlilisik sa galit, ngayon ay bumalik sa dati. Ang kanyang maamo at magandang mga mata na nang sandaling yon ay nababalot ng lungkot. Mahal, Pumasang ka sa likod ko, mahal. Aalis tayo dito. pagod na ako. Eugene, bilisan mo. Sa likod na kayo dumaan. Susubukan namin pigilan ang mga tao. Salamat, Tay. Hihintayin ko ang pagbabalik mo, anak. Hihintayin ko. Isang malungkot ng ngiti ang sinagot ni Eugene sa kanyang ama. Pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Matapos yun ay tuluyan niyang pinasan sa likod si Olivia. Mula doon ay dumaan sila sa likod bahay at tumakbo ng tumakbo papasok sa kakahuyan. Doon sila dumaan dahil tsak na makikita sila ng mga taong tumutugi sa kanila
kapag sa dalampasigan sila dumaan. Hanapin niyo si Olivia, mga asawa! Nandiyan na yun! Hayayang! Huwag niyo hayaan na mabuhay ang aswang! Gusto ko nang magpahinga. Hintayin mo ako, mahal. Sabay tayo. Hindi kita iiwan. Sasamahan kita. Saan tayo pupunta? Sa Kubo. Doon sa bagong tagpuan na natin. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa kubo. Hinigaan ni Eugene si Olivia sa papag at agad tumingin sa labas. Tahimik ang paligid at ang tanging nilang naririnig ay ang alon sa dagat na tila musika sa kanilang pandinig. Isasarado dapat ni Eugene ang bintana pero naramdaman niyang humawak si Olivia sa pantalon niya. Nahiga siya sa papag pabaliktad sa pwesto nito. Kung titingnan mula sa taas ang kanilang pwesto, para silang simbolo ng yin at yang. Mula sa bulsa ng suot na palda ni Olivia ay may nilabas itong isang maliit na bote. Ganon din si Eugene. Huwag mo. Alon sa isang bato. Dahan-dahan siyang bumilat. Nang biglang maalala ang nangyari bago nawala ng malay ay nanlaki ang mga mata niya. Gulat na bumalikos siya ng bangon nang mapagtanto na buhay pa siya. Doon sa paanan ni Olivia ay natagpuan niya na naupo si Cherry na umiiyak. Buhay pa ako. Paano nangyari yun? Ang akala ko. Alam niya, Olivia, na kapag nawala siya, susunod ka rin sa kanya. Nakita niya sa gamit mo na bumili ka ng lason. Alam niya na narinig mo na pinag-usapan nila ni Uncle. Tinapon niya ang laman at pinalitan ng pampatulog. Sayang niyang gawin mo yun. Hindi pwede. Olivia, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Olivia, gumising ka, mahal. Nangako tayo, di ba? Magkasama tayo at hindi maghihiwalay. Bakit? Gusto ka niyang mabuhay, Eugene. Alam kong mahirap na wala siya pero kailangang kayanin mo ang lahat. Iwan mo muna ako, ate. Iwan mo muna ako. Lumabas ng kubo si Cherry at naiwan ang dalawa. Maingat na binuhat ni Eugene ang wala ng buhay na katawan ni Olivia. Pagkatapos ay iniyakap ng mahigpit nagkaroon siya ng maselang sakit sa puso. Samantala ng araw na yun, mata Olivia kung saan nakalagay ang kanyang abo. Mahal, narito na kami. Dala ko ang mga paborito mong bulaklak. Papa, sa tingin niyo nagsiselo si Mama na maging kayo ni Tita Bridget? Hindi, dahil isang gabi bago ako magdesisyon na ligawan ng tita mo. Napanaginipan kong mama mo at sinabi niya sa akin na ligawan ko na daw siya dahil ayaw niyang mag-isa ko palagi. Kaya lang wala eh. Si Mama talagang mahal mo. Minahal ko rin ng tita mo. Aaminin ko na nagkulang ako sa kanya. Inakala ko na maibibigay ko sa kanyang buong puso ko. Naiintindihan naman ni Tita yon. Ang importante, nagkasundo pa rin kayo sa kabila ng lahat at naging magkaibigan para kay Rafa at Emilia. Anak, ikaw lang bahala sa lahat, ha? Alam mo, matanda na ako at unti-unti na akong pinapatay nitong sakit ko sa puso. Ang mga kapatid mo at ang negosyo natin, itong villa, wag na wag mong pababayaan at ipibenta. Gusto ko, kapag nawala ako, ilagay mo ang mga abo ko sa tabi ng mama mo. Papa naman eh. Ayan na naman kayo sa mga bilin ninyo. Halika na at bumalik na tayo sa bahay. Mamaya na. Dalhin mo ko doon sa tabing dagat. Gusto kong panoorin ang paglubog ng araw. Sige po. Iwan ko kayo dito ha. Huwag niyong aalisin itong balabal niyo at malamig. Lilinisan lang namin sandali yung puntod ni Mama. Dinala ni JR ang kanyang ama sa tabing dagat
at pinatong sa kanyang balikat ang paborito nitong balabal na ginawa pa ni Olivia. Doon ay pinanood niya ang magandang paglubog ng araw habang pinapakinggan ang alon ng dagat. Lumipas ang mahigit 10 minuto. Ang matapos ang paglilinis ng puntod ni Olivia, ay agad binalikan ni JR si Eugene. Palapit pa lang na makita niyang nakatungo ang papa niya. Ngumiti pa siya sa pag-aakalang nakatulog na naman ito. Ngunit nang makalapit si JR, biglang nawala ang ngiti niya nang makitang hindi na humihinga ang kanyang ama. Napatakbo siya at agad na inangat ang mukha ng ama. Agad niyang kinapa ang pulso. At doon na umiyak si JR at mahigpit na niyakap ang katawan ng ama. Papa! Pa! Papa! Magpahinga ka na. Alam ko matagal mo lang hinihintay ang araw na to na magkasama kayo ni Mama. Maraming salamat dahil lumaban ka para sa akin. Mahal na mahal kita, Papa.